Ang taong nasasakdal ay nandito na sa salang rebelyon, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Anong pangalan ng nasasakdal? Jose Cortasio Rizal Mercado Alonso Irialonga. Edad, MIC. trabaho. Doktor at manunulat. Ngayon ay maaari nang ibigay ng prosecution ang kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Atty. Alcocer upang tumayo sa harapan para ibigay ang kanyang panig. Gracias. Walang sino man ang makalaban sa Espanya. Para sa atin, walang sino man ang maaaring kumontra sa kung ano man ang nais ng ating bansa. Ang sinumang hindi gumawa ay maaaring ikulong at ipapatay. Yan ang nararapat kay Dr. Rizal. Siya ay nandito ngayon sa salang rebelyon laban sa ating bansang Espanya at nakakapagtatag ng may samahin, may layunin at kontrahin ang mga batas na itinatag ng ating Kastila dito sa Pilipinas. Hindi ba't nararapat lang ang sinabi kong parusa sa taong mas masahol pa sa hayop? Walang modo, walang utang na loob sa bansang nagpapaaral sa kanya at nararapat lamang sa isang taksil na tulad niya ay papatay. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Teniente Tabil de Andrade upang depensahan ang kanyang panig. Gracias. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kilalanin ng tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan na ngayon na ipapasa kamalihan ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan, tingnan niyo muna ang inyong mga sarili. Hindi kayo dapat nagpadalos-dalos sa pagbibigay ng parusa ng nararapat sa nasasaktan. Ang nais lamang niya ay maging pantay ang trato ng mga Kastila sa Pilipinas. Ngayon naman ay pakinggan natin ang panig ng nasasaktan sa hukumang ito. Kasinungalingan ang ibinibintang ninyo sa akin. Wala kayong konkretong basihan o ebidensya at tanging liham at galit lamang ang tutukoy sa aking pagkakasala. Hindi ako maaaring magkasala ng rebelyon sapagkat ako mismo ang pumipigil kay Dr. Prelo Valenzuela upang hindi ipagpatuloy ang kanilang planong rebelyon laban sa bansang Espanya. Wala rin akong alam sa pag-aaklas at hindi ko rin alam na ginagamit nila ang aking pangalan sa kanilang mga aktibidad. At napakarami kong gustong sabihin na makakapagpatunay sa pagkakawalang sala sa akin. At sana'y gamitin niyo ang inyong mga utak at upang magawa ninyo ang nararapat. Magkakaroon ng isang masusing deliberasyon kung ano ang hakbang na ating ihuhukom ukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Maaari nang ibalik ang nasasaktan sa kanyang selda. Ipapaalam ng hukom kung ano ang magiging resulta sa ating deliberasyon. Hindi na ito dapat hatulan pa. Dapat hatulan si Rizal sa salang ginawa niya. Tama, sang-ayon ako dyan. Kung ganoon, parehas pala tayo iniisip tungkol sa kaso ito. Itutuloy ko ang sentensyang pagpatay kay Rizal. Ipapadala ko na ito kay Gobernador General Polavieja upang mapirmahan na ito. Magaling. Dapat lang napatayin ang walang kwentang taong yun. Yan ang nararapat sa kanya. Pwede ka nang umalis. Ngayon, ibasahin ko sa inyo ang ihinatol ng korte. Ang nasasakdal si Jose Rizal ay hinahatulan ng kamatayan. Ito ay pinirmahan ni Gobernador General Polavieja. Ito ay pinapatupad sa ika-30 ng Disyembre, 1930. Ito ay ganap sa 6:30 ng umaga. Rizal, may bisita ko. Katawan. Ginawa na natin ang lahat, pero ang desisyon ng hukuman ay hindi naaayon sa katotohanan. Kung kinakailangan kong isugal ang aking buhay,
gagawin ko para sa ilang bayan. Pinapahangam talaga ako, Rizal. Wala pa ako nakikilalang taong kayang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang bayan. Ako'y nalulungkot dahil hindi kita kayang ipagtanggol sa kanila. Huwag kang mag-alala, Teniente. Lubos mo rin akong pinapahanga dahil sa katapangan na yung pinakita. Dugong Pilipino talaga ang dumadaloy sa iyong katawan. Dito, ingat kapatid. Anak ko! Inay, ba't kayo nandito? Ano ang gagawin nila sa iyo? Huwag po kayo mag-alala, Inay, para po ito sa ating ilang bayan. Sana po ay mapatawad niyo po sa ating kasama. Tama na yan, tama na yan. Hindi pwedeng magtagal. Hey, Dad! Buksan mo ito pagkatapos ng aking kamatayan. There is something inside. Magkakasaka, kapatid. Tama na yan, umalis ka na. Di ko makalimutan na pinasaya mo ako ng sobra. At sa lahat ng laki na karelasyon ko, ikaw lang ang handa ko ipagtanggol. Salamat sa masayang araw, Pepe. Paalam kong sir. Magiging surprise pa kaya ang ating pagkikita. Malungkot nga siguro habang lumulubog ang araw, pero hindi natin alam ang tadhana mo, Pepe. Maaari niyo ba akong barilin ng nakaharap? Hindi pwede. Isa! Handa! Consumatum est! Fuego!